In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Rumble, isasama na sa kanilang balance sheet si BTC in new treasury strategy. MicroStrategy, bumili na naman ng Bitcoin. Pero ano nga ba ang risk sa ginagawa nilang acquisition? At price ni Bitcoin nag-retrace na hanggang saan kaya ang aabutin? At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin natin ang news about Rumble. Isang video sharing platform ay nag-announce na meron silang plano na isama sa balance sheet nila si Bitcoin. Ang company ay mag-allocate daw ng $20 million galing sa kanilang cash reserve into Bitcoin, positioning itself as one of the latest corporate player to adopt the cryptocurrency as a strategic asset. Hindi ito naging desisyon lang ng kanilang CEO, pinagbotohan yan ng board at 93.9% ang pabor sa proposal na ito. Ang desisyon na ito ng Rumble ay nagre-reflect sa kumpiyansa nila na si Bitcoin as a hedge against inflation and the store of value. Dala na rin yan siguro ng crypto-friendly Trump administration na naka-impluensya din para sa desisyon na ito. So ito ang pinaka-latest addition para sa mga corporation na ginamit ang kanilang cash reserve para ilagay kay BTC. Nauna na dyan, syempre ang Tesla, Square at MicroStrategy. At nakita din siguro nila kung paano naging profitable ang mga company na ito sa pag-i-invest kay BTC. Para sa Rumble, ang strategy na ito ay hindi lamang i-enhance ang kanilang financial resilience, daan din ito para palakasin ang appeal nila sa mga tech-savvy audience, reinforcing its brand as an innovator in the digital age. At syempre, hindi lang puro benefits ang makukuha nila kay BTC kasi this is a volatile asset. Kailangan nilang sikmurain yung high volatility nito at makita yung investment nila na bumagsak ng more than 50%. At kung hindi nila kaya yon, mauuwi lang sila sa pagpapanic sell kapag bumagsak na yung price ni BTC na magiging dagdag pa sa selling pressure. At posibleng dumami pa ang mga corporation na i-adapt si BTC, ilagay sa kanilang balance sheet kasi kung magstay nga naman sila sa cash only reserve, then dahil sa inflation bumababa ang value nito. Si Bitcoin kasi kahit sabihin natin na volatile, it could experience drawdown of negative 70 to negative 80%, laging nakaka-recover. At habang lumilipas ang panahon, pataas ng pataas ang valuation nito. Iba pang news, MicroStrategy expands Bitcoin holdings with $5.4 billion purchase. So napabalita nga na nagdagdagan na naman ang Bitcoin holdings ng MicroStrategy. Nakapag-acquired ito ng 55,000 Bitcoin for $5.4 billion between November 18 and November 24 at an average price of 97,862 per coin. Ang pinambili dito ay nanggaling sa kanilang recent equity and debt offerings. Yan ang nakalagay sa kanilang filings. So in total, ang MicroStrategy ay meron ng 386,700 BTC acquired at a cumulative cost of $21.9 billion na ang average price ay 56,761 per coin. So ang MicroStrategy, hindi sila bumibili kapag nag-dip lang ang market. Bumibili sila continuously regardless of market cycle. Bull market man yan o bear market. MicroStrategy keep on buying Bitcoin. Kasi they are expecting na patuloy pa natataas ang price ni BTC, lalo na at nanalo si Trump. They are expecting rising institutional adoption. Pero sa ginagawa na ito ng MicroStrategy, meron ding mga pumupuna dahil masyado itong aggressive sa pagbili ng Bitcoin. At masyado ng malaki yung portion ng corporate asset ang nailagay nila dito. Ganito kasi ang strategy na ginagawa ng MicroStrategy para makabili sila ng Bitcoin. Meron silang 21-21 plan kung saan makakapag-raise sila ng $42 billion over 3 years. Nagbebenta sila dito ng company shares at nag-i-issue ng debt securities. So nanghihiram sila ng pera by issuing convertible bonds. Ito naman yung type of loan na pwedeng maging shares in the later date. So ang convertible bonds na ito na ini-issue ng MicroStrategy sa kanilang mga investors, merong 2 options ang mga investors dito. Pwede nilang makuha ulit yung pera nila na may kasama ng interest or ipagpalit sa company shares
shares if the stock price goes up. Sa kaso ng MicroStrategy, ang ino-offer nila na bonds sa mga investors ay 0% interest rate. So ibig sabihin, no regular payments to bondholders. Instead, nagbe-benefit ang mga bondholder na ito kapag tumaas ang price ng stock ng MicroStrategy. At dahil malaki masyado ang nilalagay ng MicroStrategy kay Bitcoin, nangungutang sila ng $1 billion para makabili nito. So it's a high risk strategy. Although alam naman nila yan, high risk, high reward, pero kapag bumagsak ng sobra ang price ni BTC, then may pagkakataon na mapipilitan magbenta itong MicroStrategy. At dahil may utang si MicroStrategy sa mga bondholders na ang maturity ay matagal pa naman sa 2028, kapag bumagsak ang price ni BTC, mapipilitan magbenta si MicroStrategy ng Bitcoin at a low price to pay back debts. Ito yung risk ng convertible bonds. Nagwo-work lang ito sa MicroStrategy kapag mataas ang stock price nito. Kasi ang mga investors, i-convert lang nila ang kanilang mga bonds. However, kung bumagsak yung price ng MicroStrategy, dahil bumagsak yung price ni BTC, mapipilitan bayadan ng company ang mga investors gamit ang cash, may kasama pang interest. So yan ang laro ng MicroStrategy. Hindi nila forever na i-hold si Bitcoin. They are aiming for a long-term profit as long as ang galaw ni BTC ay ayon sa kanilang inaasahan. The problem is, kapag nagkaroon ng Black Swan event na hindi nila na-anticipate, nag-trigger ang recession or World War III, biglang nagkaroon ng hindi inaasahang market crash, that trigger panic sell worldwide. Siguradong mapipilitang magbenta si MicroStrategy ng BTC para mabayadan ng kanilang mga utang. Ang akala kasi ng iba na dahil tuloy-tuloy ang pagbili ni Michael Saylor ng BTC ay i-hold niya na ito forever. There are some circumstances na pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan na kahit ayaw natin gawin ay mapipilitan tayo. At ito yung risk bet na ginagawa ng MicroStrategy na kinikriticize din ng ibang mga investors. BTC price action short-term analysis naman tayo kay BTC sa daily. So meron ng retracement si Bitcoin from almost 100,000 all-time high, nag-drop ito sa 92,000 price level. At kung napanood nyo yung previous analysis natin, nasabi ko naman sa inyo na yung price action ni BTC was already overextended. At pinakita ko din sa inyo yung ibang indicator na ginagamit ng ibang mga analysts na nagpapakita na nasa highest peak na si BTC na posibleng mag-trigger ng sell-off kasi yung mga long-term holders ay nagbebenta na. Nakita na natin yun last week at yung drop na ito ay hindi na nakakapagtaka. It's a healthy retracement. People who bought early will take profits at pwede pa siyang bumaba dyan. May dalawang potential support akong tinitingnan dito sa area ng 90,000 or below 85,000. A sweep of liquidity. Kung malakas talaga yung bulls, pwede na siyang mag-bounce dito and may create another higher high. Kasi hindi pa naman nagko-close yung daily candle natin. So mahirap masabi. Also, retracement can bounce from 90,000. Kung wala pang masyadong buyers dyan sa order block, then ang possible bounce is below 85,000. So after a rejection dito, a consolidation may happen and we will wait for a local bottom. This could be the local top, depende sa mga mabubuong daily candle sa mga susunod na araw. Again, for now, this is just a healthy retracement. Kahit bumagsak pa yan hanggang below 85,000, that's fine. It's just a normal Bitcoin price action. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.